Ayan, saka kaya tayo nandito dahil plano kong mag-fishing dito sa Camarines Norte. Ayan. Nakatakot pumasok sa ganito. Wala na, wala akong dala kahit itak. Nasa bandang gitna na ako ng property. Sabi nila may malaking sawa daw dito. Ito yung mga nipa. Bali may mga bumibili ng nipa sa ate ko. Parang 250 yata isang sako. Yung bumibili na ang kukuha. Yan, may mga ilang perasong puno ng nyog. Bali hindi ko na talaga kabisado itong lugar na to. Pero malakas pa rin ang loob kung pumunta rito. Ayun guys, may tubig. Dahil pinapasok to ng tubig dagat. Marami rin din dito yung tapalang at saka bagungon. Ayan, gusto ko sana mag catch and cook dito eh. Kaya lang wala pang gamit. Tagal kong hindi nakarating dito sa 15 o 17 years. Bali nung binata pa ako, ina-abed ko to, nagtanim ng nyug. Kaya may mga ilan na puno ng nyug. Ayan, tatry natin yung tawag ito, content na catch and cook. Catch and cook. Yun lang, hindi ko na alam kung nasan talaga ako. Yan, kahit saan pumunta, nipahan. Ito may ginawa ditong palaisdaan, no. Ay, may palaisdaan, mini fish pan. Ayan guys, daming nipa dito. Marami rin palang alimango rito. Ang alimango dito mga kulay pula. Bago kararating ko lang, punta kaagad ako dito. Hindi ko inisip kung makakabalik ba ako, kasi siyempre matagal akong hindi nakapunta rito. Yung daan hindi ko kabisado, may posibilidad na maligaw ako. Para ikot-ikot ba. May manok na kinatay yata dun. Ano ka kinatay o sawaan tumira. Wala pa man din akong dalang itak. Balik na tayo sa binuhanan natin kanina. Wala pa man din akong dalang itak. Hindi na pala tulad ng dati na kabisado ko pa yung lugar, yung mga daanan. May makasalubong na ahas.
Ayan, balik ako sa pinanggalingan ko. Hindi ko kabisado yung area. Dito ang dami, dito ang tapalang. Lugar. Ang bako lang galing. Hop. Nung araw may nahuhulog na nasawa sa balikat ko dati pag naglalakad ako dito. Nahuhulog galing sa taas. Balik na tayo. Sana makuha ko pa yung dinaanan ko. Daming nipa. Itong nipa naman guys, may mga bumibili nito sa ate ko. Ginagawang pawid. Tapos kapag ginawang pawid, ibebenta naman. Parang 12 na yata isang pirasong pawid niya yung pag pawid na siya. Ayan, nipa oh. Dati lalapad ang dahon niya, nagliita na lang. Medyo naabuso na rin sa pagkuha eh. Okay. Try ko dito. Baka may daan dito. Ay, pinasok ko isang lugar na hindi ko kabisado. Hindi baling sawa, wag lang kobra. Baka hindi tayo makaligtas sa kobra. Lakas pa rin ang loob ko. Wala pa rin nagbago. Pumapasok pa rin ako sa ganitong lugar kahit na alam ko delikado. Ang ba ang daan? Yung problema, hindi ko nakabisado ang daan. Dahil sa pinaghawanan. Ang dami. Pero nung edad ko ay 20 hanggang 25, araw-araw ko dito kahit walang kasama, kahit walang utak. Dito ko inubos yung panahon ko. Nagtatabas-tabas ako, hinahawanan ko to. Dahil nga sa Maynila na ako nagtatrabaho, busy na. Hindi ko na mabiyad. Ang sukal oh. Tama pa kaya to, parang hindi ko na nabalikan yung dinaanan ko kanina. Nakakaligaw kasi ang daming pwedeng daanan eh. Ang daming pwedeng daanan. Pero dun tayo sa daan na safe. Ayan, puno ng nyog. Ayan. Puno pa ng nyog. Yun, nakabalik ako.
Yun pala. Alala ko na yun. Ito guys, tong area na to dati hawa na hawang ko to. Hanggang doon. Halos wala. Hanggang doon, halos nahawang ko to dati nung binata ko. Grabe, laki uli yung bago. Pero kung tutusin, mas ano ngayon, mas madaling hawanan to kaysa nung una kong hinawanan to. Nung unang hawanan ko to, grabing hirap ang dinanas ko. Daming Chinese bimbo. Ayan, kahit pa paano may nakasurvive ng Chinese bimbo. Ayan, Chinese bimbo, kawayan na maliliit. Dati sobrang kapal niyan. Yung plano kasi dito, kaya umuwi ako. Plano kong bahayan. Kasi nasa Masbate ngayon aking pamilya. Yung aking asawa at mga anak. Plano ko silang dalhin dito. Para malapit sa Metro Manila. Guys, pasilip lang to muna.